Ka-Express, panibagong update na naman mula sa kampo ni Kai Sotto. Alam naman nating lahat na simula pa noong bata pa siya, may natural na siyang shooting touch mula sa 3-point line. Pero ngayon galing sa mahabang non-contact practices dahil sa kanyang injury recovery, mukhang tinodo na niya ang kanyang paghasa sa perimeter shooting. Ayon sa mga nakakakita, mas kumpiyansa na si Kai sa bawat bitaw, hindi lang basta tira kundi mas accurate at consistent pa. May kumakalat pang unconfirmed reports na sa isang ensayo, tinirahan daw mismo ni Kai ang kanyang mga kakampi sa harap-harapan. So ibig sabihin, hindi na lang siya basta nakikilaro sa loob ng shaded lane bilang isang big man, kundi aktibong humahamon gamit ang kanyang outside shooting. Kung totoo ito, malaking bagay dahil nakikita na natin ang versatility na kayang dalhin ni Kai laban sa mas mabilis na depensa ng international stage. At bukod pa rito, napansin din na pinapatindi ni Kai ang kanyang ball handling. Bagamat hindi bago ang kanyang dribbling skills, dahil bata pa lang ay hinasa na niya ang guards training, ngayon ay mas amplified na ito. Halos mukhang sinusubukan niyang mag-develop ng point guard instincts mula sa bringing down the ball, pagbuo ng plays hanggang sa pag-set up ng kanyang teammates. Hindi ito nangangahulugang lilipat na siya ng posisyon, kundi dagdag na lang sa kanyang arsenal bilang modern big man. Well, kung titingnan, magandang senyales ito para sa Gilas at pati na rin sa kanyang international career. Sa panahon ngayon, ang mga big man na may kakayahan sa labas at marunong magbasa ng laro ay highly valued. Kapag magtagumpay si Kai na pagsamahin ang kanyang laki, shooting accuracy at ball handling, mahihirapan ang kalaban kung saan siya babantayan. Sa post-up ba? Sa 3-point area ba? O playmaker na rin sa front court. Para sa mga fans, exciting makita ang transformation na ito. Kai Sotto is slowly evolving into the type of player na hindi lang basta rim protector o rebounder, kundi all-around weapon. At kung magtuloy-tuloy ito, siguradong lalong tataas ang kanyang value sa international market, pati na sa NBA radar. Ka-Express, malinaw, hindi lang basta bumabalik si Kai mula sa injury, kundi mas tumitindi pa ang kanyang laro. Ka-Express, may bagong pasabog na naman mula sa kampo ni Kai. Kung dati ay laging nababanggit ang kanyang taas at depensa sa shaded lane, ngayon ay ibang klaseng improvement ang ipinapakita niya sa ensayo. Yes, tama ang narinig nyo. Mas tumindi pa ang kanyang shooting lalo na mula sa 3-point line. At mas lalo pa niyang pinapatibay ang kanyang ball handling skills. Alam naman nating lahat na mula pa noong bata pa si Kai, natural na sa kanya ang tumira mula sa labas. Sa katunayan, ilang beses na rin siyang naging viral dahil sa kanyang kakayahang mag 3 points kahit nasa 7-3 siya. Pero ngayong matagal siyang sumasa ilalim sa non-contact practices dahil sa kanyang injury rehab, mukhang ginagamit niya ang oras na ito para mas pagandahin ang aspeto ng kanyang laro na hindi masyadong nakikita sa pro level. Ayon sa mga eyewitness account at ilang unconfirmed reports, nagpakitang gilas raw si Kai sa isang ensayo kung saan tinirahan niya mismo ang kanyang mga kakampi, harap-harapan, walang takot at puro swabe ang bitaw. Kung dati ay medyo alangan pa ang kanyang release, ngayon daw ay mas compact na, mas mabilis at mas kumpiyansa ang kanyang bitaw mula sa tres. Ang dating tahimik na 7-3 na inaabangan lang sa ilalim, ngayon ay nagiging banta na rin sa labas, isang bagay na halos imposibleng bantayan para sa mga kalaban. Hindi lang shooting ang pinatunayan ni Kai, kasabay nito, pinatibay din niya ang kanyang handles. Hindi man bago ang skills na ito, dahil mula high school days ay nasanay na siyang magdala minsan ng bola, pero ngayon ay mas amplified at mas refined na ang kanyang galaw. May mga pagkakataon pa raw na nakikita siya na para bang gustong mag-point guard, nagdadala ng bola, nag-initiate ng play at sumusubok mag-create para sa kanyang mga kakampi. At ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing unti-unti nang lumalabas ang full package ni Kai. Hindi lang siya simpleng big man na nakatayo sa ilalim at naghihintay ng drop pass. Unti-unti siyang nagiging modern big, isang stretch 5 na may outside shooting, ball handling at basketball IQ para maging playmaker. Well, kung tutuusin, hindi na ito bago para sa kanya. Pero malaking bagay na ngayon pa lang ay talagang pinagtutuunan niya ng pansin ang mga aspeto ng kanyang laro na dati ay bonus na lang para sa kanya. At kung tuloy-tuloy ang kanyang transformation, posibleng makita natin si Kai hindi lang bilang isang rim protector o rebounder, kundi isang versatile weapon na kayang magbukas ng depensa,
mag-space ng floor at magsilbing sorpresa laban sa kahit anong kalaban sa international stage. Kaya't masasabi natin ka-express na hindi lang katawan at conditioning ang binago ni Kai matapos ang injury, mas naging matalim din ang kanyang shooting at mas dynamic ang kanyang galaw. At kung pagbabasihan ang mga nakikita ngayon sa ensayo, mukhang mas lalong delikado ang gilas kapag bumalik na siya sa laro. Ka-express, kung babalikan natin ang nakaraan, hindi na bago ang impressive shooting form ni Kai. Nung bata pa lang siya, madalas na siyang naglaro sa labas ng shaded area at hindi siya natatakot pumukol mula sa labas ng arc. Pero sa panibagong kabanata ng kanyang karera, malinaw na mas naging seryoso si Kai sa pagpapalalim ng kanyang arsenal, lalo na sa 3-point shooting. Ang kanyang mga bitaw ngayon ay mas pulido, mas mabilis at mas may confidence. Sa mga kumakalat na ulat mula sa loob ng ensayo, hindi lang basta simpleng shooting drills ang ginagawa ni Kai, may pagkakataon pa raw na diretsahang tinirahan niya ang kanyang mga kakampi, parang gustong ipakita na hindi na siya basta big man na umaasa lang sa post moves at defensive presence. Sa bawat tira niya mula sa tres, halatang pinapanday niya ang kanyang image bilang modern center. Isang stretch big na kayang magbigay ng spacing at magbukas ng opensa. Ito ang klase ng laro na hinahanap ng mga international scouts at ng mga coach sa NBA-style basketball. Bukod sa shooting, pinagtutuunan din daw ni Kai ng pansin ang kanyang handles. Kung dati ay limitado lang sa high post o simpleng dribble bago magpasa, ngayon ay nagiging mas comfortable siya sa pagdala ng bola at sa ilang pagkakataon, sinusubukan na rin niyang gayahin ang galawan ng mga guards, control dribbles, crossover at simpleng penetration bago pumasa. Well, hindi ibig sabihin na magiging full-time point guard siya, pero malinaw na gusto niyang maging mas versatile at unpredictable ang kanyang galaw. Kung titingnan, hindi ito magabagong skills para kay Kai. Matagal na niyang pinapractice ang shooting at dribbling, pero hindi niya masyadong nagagamit sa aktual na laro dahil iba ang role na ibinibigay sa kanya ng mga coaches. Madalas kasi, pinofocus siya sa depensa, rim protection at rebounding, mga bagay na natural na inaasahan sa isang 7'3" na higante. Ngayon na may panahon siya para mag-rehab at mag-focus sa non-contact drills, dito niya na ilalabas at na-amplify ang mga aspeto ng kanyang laro na dati nasa bao lang. Sa panahon ngayon ng modern basketball, ang pagkakaroon ng shooting big man na marunong mag-dribble ay napakalaking bagay. Hindi lang nito binibigyan ng dagdag na armas ang kanyang kupunan, kundi binabago rin ito ang dynamics ng laro. Ka-express, sa tingin niyo ba magiging tunay na stretch big na si Kai? O bagay pa rin siyang manatili sa poste? At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.